ang ating pong pangarap na magkaroon ng very first township sa ating lalawigan ay inumpisa na natin. And perhaps within the year, we will be able to see yung pong rise of the township in the municipality of Talavera. Doon po ay magkakaroon po ng provincial terminal. Magkakaroon din po ng eskwelahan, venue place, hotel, at ililipat ko po ang isang opisina ng pamahalang palalawigan sa Talavera. Maraming hindi nakakaalam na yung Talavera bypass ay gawa ng Kapitolyo. Maraming hindi nakakaalam na yung ating 22 kilometers bypass road from Cabiao to Peñaranda ay gawa ng Kapitolyo. Kung gusto natin at kung talagang gagawin natin, kaya natin mamuno at dali ng ating lalawigan sa mas mataas pang antas ng paglilingkod. Nung una po akong nanumpa sa harap ng ating mga kawani sa isang umagang katulad dito, taong 2007, napakarami ko pong iniisip. And as the days goes by, yung mga iniisip na ito ay na-implement natin, ay sa katuparan. Akala ko, matapos sa ilang panahon ng paglilingkod, yung aking iniintindi, pag-iisip ay magtutuloy-tuloy. Never realize that the same sentiment and feeling that I have enjoyed during the 2007 inaugural flag ceremony ay nandito pa rin sa puso. Akala ko ang tumatanda ay tao lang. Nagiging bugnutin na ako sa umaga, kaya akin pong pinapakiusap, huwag niyo muna akong babatiin sa umaga. Give me 5 minutes. In as much as there are a lot of things to be thankful for, unahin ko po ang pasasalamat sa lahat ng kawani ng ating pamahalaan. Mula noong nakasama ko 2007, at doon sa mga hindi na natin kasama, marahil nag-resign na, nag-retire na, let me thank everyone. Sa lahat po nagbigay sa atin ng inspirasyon, nagbigay sa atin ng mga pagsubok, the challenges that we all face as a provincial government. And as governor, natatandaan ko when I started 2007, 4 lang ang aking board member. Mahirap ang aking umpisa. Pero dumali ito sapagkat nakita ko ang dedikasyon ng bawat isang tugdin ang ating sinumpaang katungkulan sa ating lalawigan. We have seen the growth of the provincial government. Hindi ko po kayo pinabayaan pagdating sa mga bonuses. Kung ano po yung kailangan ng empleyado, inuuna natin yan bago tayo magtrabaho sa labas. Sa lahat po ng pumalakpak, marahil natanggap nyo na yung mga bonuses nyo. At doon sa hindi pa pumapalakpak, marahil ay naiutang nyo na. It has always been my desire to serve not only the province of Nueva Ecija, but to be of service to every employees of the provincial government. It is but a fitting tribute for us to stand here and be proud, to honor the flag, and by honoring the flag, ang sabihin natin, ako ay marangal, taas nung naglilingkod sa pamahalang palalawigan. Let me thank Vice Governor Doc Anthony Umali sa lahat na inaitulong mo sa ating pamahalaan. I would not be able to achieve a lot of accolades, programs, projects na nagawa natin without your able leadership. I draw my inspiration sa iyo. All along I thought I am the stronger one, but you have shown araw-araw na tayo pinagmamasdan, ipinakita mo ang tunay na tapang, ang tunay na pusong nagmamahal. And for that, I owe you, not just a brother, but as a public servant who served this province well and good. Sa akin namang nakakatandang kapatid, with emphasis, nakakatandang kapatid, the Vice Governor-elect Gil Raymond Matias Umali, pagdating sa Kapitolyo, ako ay gobernador, ikaw ay Vice Governor. Sa labas ng Kapitolyo, kuya kita, at ako ay nakakabata sa iyo.
But sometimes we go beyond the family's hierarchy because whoever wants to step up, just like anyone present today, kung gusto natin at kung talagang gagawin natin, kaya natin mamuno at dali ng ating lalawigan sa mas mataas pang antas ng paglilingkod. Mahina ako sa social media. But in the hearts of hearts, naniniwala ako na hindi kayang takpan kung ano sinimulan, kung ano nagawa, at ano pa ang gagawin. We will be the first LGU to put up an expressway na ngayon ay inumpisa na. With the able support of everyone from engineering, the planning, ang ating budget, the treasury, at syempre sa mga palalawigan, and of course, ang ating assessor, we were able successfully ay in-expropriate natin yung 36 kilometers that will connect Tiplex to San Jose. Na ito po ay hindi lang makakatulong sa ating lalawigan, but it also create packets of economies. Noong sinasabi pa lang nila ay ginagawa na natin. Yung mga nangangako, ngayon ginagawa na natin. Because I felt betrayed when I was promised yung pong SILEX ay dapat tinapos yung 2018. Pinangako po sa atin, 2018 tapos na. Ngayon, 2025 na, hindi pa rin tapos. And in order to support yung pong the very first expressway that will traverse Nueva Ecija, kaya tayo nagkaroon ng bypass road sa Talavera. Anticipating yung pong magkakaroon ng bottleneck so that we'll be able to support the national agenda na magkaroon po ng expressway, inumpisahan natin. We expropriated more than 6 kilometers at ngayon po, from 2018 up to the present, ay nagagamit hindi lang po ng mga taga Nueva Ecija at doon dumadaan po sa lalawigan papuntang norte. We have able to do a lot. Kulang lang tayo sa mensahe. Kasi hindi naman po the true messaging ay yung pong ang sasabihin ng tao, kaganda ng proyekto. Maraming hindi nakakaalam na yung Talavera bypass ay gawa ng Kapitolyo. Maraming hindi nakakaalam na yung ating 22 kilometers bypass road from Cabiao to Peñaranda ay gawa ng Kapitolyo. Perhaps, tanungin ako, bakit mo ba ang gobernador ginawa ang bypass road dito mula Cabiao hanggang Peñaranda? Simple lang po. May isang pamilya magpapabinyag galing Cabiao, papuntang Gapan. Pagdating po ng Gapan, dahil sanggol pa, Father, pagdating po ng Gapan, ang sistihan ay grade 1 na. Sa haba po ng traffic, ay experience yung pong traffic na ito na inabot ako ng 3 oras mula Cabiao to Gapan. And that is why we were able to do something dahil nakinig tayo at naranasan natin ang paghihirap, kaya ating pong tinupad na magkaroon ng 22 plus kilometers. Ngayon po, mula Cabiao to Peñaranda, matraffic pa, abuti ka lang ng 15 minutos. Mas mababa pa. This I attribute to the vision that God has placed in our hearts and our minds. In unison, kung tayo po ay magkakaisa, in unison we can achieve more. At hindi po dyan matatapos ang ating pagawain. Sapagkat ang ating pong pangarap na magkaroon ng very first township sa ating lalawigan ay inumpisa na natin. And perhaps within the year, we will be able to see yung pong rise of the township in the municipality of Talavera. Doon po ay magkakaroon po ng provincial terminal. Magkakaroon din po ng eskwelahan, venue place, hotel, at ililipat ko po ang isang opisina ng pamahalang palalawigan sa Talavera. Kasama rin po ang lalawigan ng Nueva Ecija ay magkakaroon din po ng isang mall. We will own the mall. At ang sagunan po, kung ninais ng Talavera maging syudad, hindi po mawawalan ang ating lalawigan ng share po natin sa real property tax sapagkat we are creating a new source of wealth. An economic enterprise that will be able to provide jobs and opportunities for everyone.
Naniniwala ako magagawa ito. Sana po, samahan ninyo ako nang sa ganoon, sa aking huling termino bilang gobernador ng ating lalawigan, ay makita ko at maramdaman ang asenso na gagawin ng pamanang panlalawigan. I encourage everyone to step up. I encourage everyone to please bring your best effort so that we'll be able to achieve this goal not only for our province, ay para po sa bawat isang Nogosiano. Ipakita natin na kaya natin. Ipakita natin na hindi tayo naniniwala na ang reliance sa real property tax is the only source. I for one do not agree with the real property tax kasi po ito ay galing sa feudal na sistema. I do believe the creation of new wealth that will provide better services and opportunity for us to serve lahat po ng mamamayan. Sa akin po mga kasama sa bagong pamunuan ng Sangguniang Panlalawigan, let me also acknowledge yung ating mga graduating board members. Kanina, tinanong ko si Vice Gov, Doc Anthony, sabi niya, ilang board member daw po ang graduate na at iba po ay magkakaroon siyempre ng ibang mga bagong kasama. Katulad ng dati, we will welcome them. Katulad ng dati, we will work with them. Katulad ng dati, we will deliberate all the programs and projects. At katulad ng dati, we shall be measured individually and as a whole, we will be measured as a whole. Hindi po pwedeng ang nagawa ni Governor ay hindi kakasama. Hindi po pwedeng yung mga accolades na natin natanggap ay hindi kakasama. Pero pagdating po sa mga problema, ako lang po ang mananagot because the buck stops for me. That is the essence. When I run for governor for the first time, alam ko po ang aking pupuntahan. It is not correct for everyone, or anyone, who will assume a position knowing fully well na maraming problema. Kaya nga po, pagka ikaw hinalal, at pagdating sa opisina, nakita mo napakaraming problema at wala kakayahan na itupad ang iyong mga pangako, hindi mo dapat isisiyan sa dati sapagkat iyan ay dapat alam mo na when you run and say na pagsisilbihan ang ating lalawigan. I have in many years together with all of you at sa ating po mga kawanin na hindi na po natin kasama, nakita ko po ang napakaraming pagkakaiba ng bawat isa. Napakarami kong kwento, napakarami kong istoryang pwedeng bangitin. And all these things I will keep in my heart so that when the time comes na ako po ay may 20% discount na, yung mga nagpapaypay, kayo ay may 20% discount na, no? Ako next year pa. At sana makatanggap na rin ako ng senior citizen bonus na pinangako po halos lahat. Pero knowing fully well, hindi po ito natutupad. Sa ating pong ELJ College, nakita natin kung paano ipinakita sa mahabang panahon ng ating paglilingkod na binago ang buhay ng bawat isa. Bawat isang nangangarap na mahirap na Nogosiano na bigyan ng pagkakataon. When I started as governor of the province of Nueva Ecija, wala pong permit ang ELJ. The courses that we are offering ay hindi po acknowledged ng CHED. Siguro nga, it was a divine providence at became governor. And I worked for it. Yung po mga nursing, kung matatandaan nyo, we offered the nursing courses, hindi po ito recognized. But true enough, by God's grace, we were able to transfer them, support them. At sila po yung mga nurses na. At ngayon po, lahat ng courses that we are offering ay approve po ng CHED. We work hard for it. At dahil dito, ang pangarap ng bawat magulang sa kanilang anak o pangarap ng isang anak para sa magulang at sa pamilya ay nagkakaroon ng katuparan. Masaya po ako at taas no kong sinasabi, magaling ang Nueva Ecija, magaling ang Nogosiano. Kaya sana po magkaroon pa tayo ng maraming oportunidad. Let us provide opportunities for everyone so that each and every Nogosiano we feel proud. Pag ako po ay napunta sa ibang lugar, kahit ako po ay
sabihin natin, hindi pinapaalam ang aking presensya, kakalibitin ako, gobernador, nandiyan ka pala. Kaya dahil dito, nag-iingat na po ako sapagkat kung saan pumunta, may nakakilala. At ang lagi sinasabi, salamat sa bigas. Sapagkat ang aking kamag-anak ay nakatanggap ng bigas, ipagpatuloy ang bigas. Hindi po natin plano na magbigay ng bigas taon-taon. It was a decision that I made at kayo po ay sumuporta sapagkat noong 2019, bumalik ko bilang gobernador, bumagsak ang presyo ng palay. By the grace of God, nagkaroon tayo ng Provincial Food Council, ang kauna-unahan sa bansa, na ang layunin ay tulungan ang magsaka to arrest ito po napakababang presyo na hindi makatarungan. Nang dahil dito kay Luzon Provincial Food Council, at ito po ay multi-sectoral. Andyan po ang mga leaders of their faith, academe, pagsasaka, lahat ng sektor na may pakialam sa ating lalawigan ay kabahagi nito, at lahat ng ating pinatutupad na patakaran ay dinadaan natin sa council na ito. At dahil dito, nagkaroon tayo ng oportunidad na itaas ang presyo ng palay. Ngayon, nakikita natin, nararamdaman natin sa mahabang panahon na mababa na naman ang presyo ng palay. That is why, sa budget na darating sa planning, I will encourage all of the department heads to join me and as we continue to buy palay at a higher price so that the interest of the Filipino farmers, Nueva Ecija farmers, ay hindi po mawasak, masira ng dahil lang sa mga batas na hindi po nakasuporta sa mga magsasakang Pilipino. Pinakita natin na meron tayong rice mill. We are the only provincial government in the entire country na meron pong provincial rice mill, na meron po tayong modern day silo. Ipinakita natin at tayo po ay pinuntahan ng maraming mga pamahalaan upang pag-aralan kung paano natin umpisahan. Whenever I am being asked, ang sinasabi ko, it is by the grace of God. Sapagkat wala naman akong pinagmamalaki na kaya ko. Pero sa tulong ng bawat isa, mga empleyadong nagtiyaga, mga empleyadong nagpunta sa mga bukid at nakasilamuha sa ating magsasaka. Ngayon po, tayo lang ang local government unit na mayroong item na classifier. Dahil ito po ay tumod natin na suportahan ang rice granary of our country, the province of Nueva Ecija. We will continue to work hard for our farmers. Kailangan pa rin ng pagkain sa pagkainan. Ipinakita noong panahon ng COVID na kahit ang bansang mayroong kakayanan na bili ng lahat ng pagkain, wala silang mabili. We also experience the same fate na kung saan yung mga bansa na ating pong kinukuhanan ng mga bigas sa ating bansa ay hindi po nagbenta. We were at that time at a loss sapagkat ayaw nilang ibenta sapagkat di nila alam kung may bukas pa sa panahon ng COVID. We relied heavily on our farmers. We relied heavily on the produce of our Filipino farmers, in particular ang farmers ng Nueva Ecija. Dahil dito, nabigyan natin ng kahit katiting na pag-asa na ang buhay ay mahalaga at ang buhay ay hiram at ang buhay ay galing sa Kanya, sa ating Panginoon. Let us live our lives in accordance to His purpose. Alam po ninyo, hanggat nagpapaypay kayo, hindi ko titigilan ito. Salamat. Sa uli po, sa ngalan po ng aming pamilya, ang aming mga eksperyensya, lahat ng pinagdaanan ay walang pinagsisisihan. Sana, dinarasan ko pa ang ngumiti. Sana matutunan kong ngumiti the moment I open my eyes. Ang pasensya po ninyo. Pinanganak akong nag-iisip. Pinanganak akong medyo suplado. Pero sa puso ko, ito po ay nasubukan ko na maraming beses. Kayang-kaya magpatawad sapagkat ako minsan ay pinatawad din ng maraming beses. Sa inyo pong lahat, asahan ninyo ang pagmamahal sa empleyado.
Asahan ninyo na may uutang ninyo ang lahat ng bonuses na makakaroon po at deklarado ng pamahalang nasyonal. I have only one thing to say. I thank you from the bottom of my heart sapagkat kung hindi po sa mga challenges that you're throwing at sa akin, ay hindi ko po ito haharapin ng buong buo. Sa ngalan ng Panginoong may kapal, pinasasalamatan ko ang buhay na ito, ang buhay ni Hiram. Sana po umabot pa ako sa mas mahabang panahon upang kahit paano makita ko ang inumpisan at maikwento ko ang mga nangyari sa aking pinilingkod sa tulong ng bawat isa. Sana maalala ko ang mga pangalan at mga mukha ng bawat isa. As I grow older, lumalabo na ang mata ko. Pero hindi po lumalabo ang puso ko at naiintindihan ko ang bawat pagmamahal na binibigay ninyo. Sa inyo po lahat, maraming salamat.